sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Madalas nasa ating mga tahanan nabubuo ang mga memorableng karanasan sa ating buhay. Minsan masaya, ngunit may mga pagkakataon na may lungkot. Ito ang siyang nagsisilbing saksi sa mga pangyayari na nagaganap sa loob nito. Pero paano kung ang bahay na akala mo ay magbibigay sa iyo ng saya at kapanatagan ng loob ang siya palang maghahatid ng mga pangyayaring hindi mo akalaing mararanasan mo? Dear Papa Dudut, isang magandang araw at gabi po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dondon. 47 years old at kasalukuyang pong nagtatrabaho bilang isang OFW sa Middle East. Noong minsang umuwi ako sa Pinas, ay ipinakinig ng aking mga anak ang inyong programa sa akin. Ito daw kasi ang madalas nilang pakinggan sa tuwing nagpapahinga sila. Nang unang beses ko pong marinig ang inyong programa ay biglang pumasok sa aking isipan ang ibinaong ko na sa limot na aking karanasan noong bago pa lamang po akong nagtatrabaho sa ibang bansa. Bago po kasi ako mapadpad dito sa Middle East ay una akong naging caretaker ng isang bahay sa Estados Unidos. Napasok po ako doon dahil na din sa rekomendasyon ng aking kakilala na ganoon din ang siyang trabaho. Maganda naman po ang pasahod doon at talaga namang galante ang naging amo ko. Ngunit isang kontrata lang din po ata ang tinagal ko sa lugar na yon dahil na nga din sa naging karanasan ko. Nung unang mapadpad ako sa lugar na yon ay talaga namang tuwang-tuwa ako dahil alam naman natin na pangarap ng karamihan sa atin ang makapagtrabaho sa ibang bansa. Bagaman at may nadarama akong lungkot dahil nawalay ako sa aking pamilya, ay tiniis ko ito dahil gusto kong mabigyan sila ng magandang buhay kahit pa nga isakripisyo ko ang mga panahon na maaari ko silang makasama. Nang mga panahong ito ay wala pa akong asawa at masasabing nagsisimula pa lamang sa aking career. Ganoon naman yata talaga kapag ganito ang propesyon mo. Matatag na kalooban at mahabang pasensya ang kailangan mong ibaon. Sa tulong na nga din ng aking kakilala ay medyo nakapag-adjust din naman ako sa bagong lugar na aking pinapasukan. Madali ko ding nakasundo ang aking amo noong una ko silang makita. Pagkasundo nila sa akin sa airport ay agad nila akong idiniretso sa bahay na aking babantayan. Malaki at medyo may kalumaan na ang bahay na ito. Medyo malayo din ito sa ibang mga bahay at may kakahuyan sa paligid nito. Natatawa pa ako sa sarili ko noon dahil una ko talagang naisip na makita ko yon ay parang may kung anong bagay ang magpapakita sa akin sa lugar na yon o di kaya naman ay may mga masasamang loob na magtatakang pumasok dito dahil parang malayo nga sa kabihasnan. Pero winaksi ko ang ganong mga negatibong isipin dahil sa totoong buhay ay napakabibihirang mangyari ang mga bagay na ito. Mukhang hindi pa ganong ka-renovated ang bahay dahil may mga bahagi nito sa labas na tila hindi pa naayos at napipinturahan. Ngunit sa loob naman ay okay na ito. May mga appliance na at mga kagamitan. Hindi pa lamang daw ito matirhan ng mag-asawang may-ari dahil medyo
Malayo ito sa kanilang pinapasukang trabaho. Binili lamang talaga nila ang property na yon dahil mura lang daw ang benta sa kanila. At gusto din daw nilang magkaroon ng ibang lugar na mapupuntahan kapag kailangan nilang mag-relax mula sa abalang buhay nila sa lungsod. Tulad ng mga usual na bahay sa US, may basement din sila dito. Itinuro lamang nila ang pintuan papasok dito at sinabihan lamang ako na bahala na daw akong mag-ayos ng lugar na yon dahil kulang na ang oras nila. Malapit din dito ang aking tutulugan. Yun lang din naman daw ang siyang magiging trabaho ko habang nandun. Linisin ang loob at bantayan ito habang ginagawa ang iba pang kailangang gawin dito. Kung may mga kailangan daw ipaayos doon ay sabihan ko lamang sila upang maipagawa nila. Wala namang problema sa akin ang paglilinis. Kahit nasabihin pang lalaki ako ay marunong naman po ako sa mga gawaing bahay lalo pa at pinalaki kami ng aking nanay na sanay sa mga ganitong gawain. Matapos nila akong ihatid doon ay nagstay lamang sila saglit bago tuluyang umalis. Ako naman ay nag-ayos na ng aking mga gamit. Masaya pa ako noong sisipol-sipol dahil pakaramdam ko ay swerte ako sa aking nakuhang trabaho. Habang abala ako sa aking ginagawa ay may narinig akong kalabog mula sa bahagi ng bahay kung nasaan ang basement. Hindi ko naman ito pinansin masyado dahil sa isipan ko ay gawa lamang ito ng mga dagang naninirahan dito. Sinabi ko pa noon sa sarili ko na bukas ay susuriin ko ang basement upang makita ang kalagayan nito at ng mga gamit na nakalagay dito. Matapos kong ayusin at linisin ang kwartong aking tutulugan, ay sinunod ko namang ayusin ang kusina na aking paglulutuan. Halatang napabayaan ang lugar na yon dahil napakaraming alikabok dito. Iba din talaga ang mayayaman na mga kano. Bibili lamang sila ng mga property tapos ay pababayaan lamang ito sa kamay ng ibang tao. Medyo nakakaramdam din ako ng inggit dahil hindi nila kailangang malayo sa kanilang pamilya para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga ito. Marahil kung kasing yaman lamang nila ako ay hindi ko na kailangan pang mag-ibang bansa at magtiis na mawalay sa aking mga mahal sa buhay. Ayaw ko namang mag-self-pity, kaya naman winaksi ko ang isiping yon at nag-focus na lamang sa aking ginagawa. Matapos kong maisaayos ang lahat ng mga dapat ayusin sa bahay ay nagluto na lamang ako at kumain. Fully stocked naman ang ref doon, kaya walang problema sa mga lulutuin. If ever naman na paubos na ang laman nito ay sinabihan ako ng aking mga amo na sabihin lamang sa kanila at magpapadala pa ng pang-grocery ang mga ito. Habang kumakain ako ay narinig ko namang muli ang ingay mula sa basement ng bahay. Natatawa pa ako noon dahil mukhang naaamoy ng mga daga noon ang aking niluto, kaya naman nag-ingay sila para sa pagkain. Matapos kong kumain ay nag-asikaso na ako para makapagpahinga. Mabilis lang din akong nakatulog dahil na din sa pagod. Madaling araw na din yata noon nang muli akong makarinig ng ingay sa basement. This time ay sobrang lakas ang ginagawa nitong kalabog. Kaya naman kahit antok na antok pa ako ay napilitan akong tumayo sa aking pagkakahiga. Pupungas-pungas ang aking mata na nagtungo sa pintuan ng basement. Pagkabukas ko nito ay kadiliman ang bumungad sa akin. Sinubukan ko ang hanapin ang switch ng ilaw. Nahanap ko naman po ito kaagad, ngunit nang tangkain ko na itong buksan ay hindi naman gumagana. Naghanap muna ako ng flashlight na maaari kong gamitin upang ma-check ang pinanggagalingan ng ingay. Nang makita ko ng flashlight ay doon ko na tinungo ang basement. Nasa kalagitnaan pa lamang ata ako ng hagdanan pababa doon ay bumungad na sa akin ang kakaibang amoy ng lugar. Malansa ito na masangsang na akala mo ay may nabubulok na kung ano dito. Pagdating ko sa dulo ng hagdanan ay mas tumindi pa ang amoy dito. Inilibot ko ang hawak kong ilaw upang tignan kung ano ang mga gamit na naroon na posibleng pagtaguan ng nag-iingay na daga. Habang iniikot ko ang aking paningin sa lugar ay may nahagip na akong kung ano sa ilaw na aking hawak. Hindi ko ito agad nasuri dahil mabilis lamang ang ginagawa kong pasada ng ilaw.
Binalik ko mula sa bahaging iyon ng basement ang aking hawak na ilaw upang matingnan ng maigi ang aking nakita na kung anong kakaibang bagay, ngunit tumpok-tumpok ng upuan lamang ang aking nakita doon. Dala na rin marahil ng aking nararamdamang antok. Kaya naman kung ano-ano ang mga inakala kong naroroon sa lugar na yon, Papa Dudut. Nang masuri ko na ang lugar at hindi makita ang pinanggalingan ng ingay kanina na siyang gumising sa akin, ay nagpasya akong ipagpabukas na lamang ang pag-iinspeksyon. Medyo hirap din kasi ako dahil nga madilim sa lugar at inaantok pa talaga ako. Tinungo ko ng muli ang hagdanan at akmang aakyat na dito nang maramdaman ko na parang may nagmamasid sa akin mula sa likuran. Mabilis kong binaling ang aking paningin dito at tinapatan ng ilaw, ngunit tulad kanina, tanging pader lamang ang siyang aking nakita. Iiling-iling akong natatawa dahil pakiramdam ko ay tinatakot ko lamang ang aking sarili sa mga bagay na wala naman talaga doon. Tinuloy ko ang aking ginagawang pag-akyat at nasa bungad na ako ng pintuan ng basement at hihikab-hikab pa nang bigla ko na lamang maramdaman na may humawak sa aking kaliwang paa. Dahil nga sa bigla ay na out of balance ako at muntika nang mahulog. Mabuti na lamang at agad akong nakakapit sa sahig, kaya naman napigilan ko ang aking pagkahulog. Medyo nakakaramdam na ako ng kakaiba ng panahong yon. Alam ko na imposibleng may biglang hahawak sa aking paa dahil nasa bandang taas na ako noon at halos kisame na ng basement ang katapat nito. Kaya papaanong may kung anong makakaakyat dito. Bago ko suriin ang aking paa ay tinapos ko muna ang ginagawa kong pag-akyat. Nang makarating na ako ay agad kong sinarado ang pintuan ng basement at nagtungo sa aking silid. Doon ko na sinipat ang aking paa kung may gasgas ba o kung ano. Wala naman ako nakitang sugat, ngunit may bakas dito ng mahigpit na pagkakahawak. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko ang bagay na yon dahil tulad nga ng aking sinabi. Imposibleng may makaabot sa aking paa sa bahagi na yon ng hagdan unless kung abot nila ang kisame. Halos kapantay na talaga ng kisame ng basement ang aking kinakalagyan noon, kaya sino ang may kayang gumawa ng ganong bagay? Kahit yata daga ay hindi din makakadaan doon. Imbis na takutin ang aking sarili ay nagpasya akong pakalmahin ang aking kumakabog na dibdib. Kapag sumikat na ang araw ay muli akong babalik doon upang inspeksyonin ito ng maayos. Nang medyo kumalma na ako ay nakabalik na din naman ako sa aking pagkakahimbing. Mabuti na lamang din at wala ng ingay na mula sa basement ang gumising sa akin. Tinanghali na ako ng gising ng araw na yon dahil na nga din sa mga naging kaganapan noong madaling araw. Kumain lamang ako at nag-asikaso ng aking sarili bago nagpasyang buwabang muli sa basement. Medyo may liwanag nang pumapasok noon dahil may bintana din naman pala dito. Dito ko nakita ang gulo ng basement, may mga upuang nakakalat doon at kung ano-ano pang mga hindi yata ginagamit na bagay. Inayos ko muna ang mga tingin ko'y hindi na magagamit na mga gamit. Habang nag-aayos ako ay hindi ko mapigilang isipin ang mga nangyari kaninang madaling araw at napatingin ako sa mga may ilalim ng hagdanan. Naghahanap pa ako ng maaaring maging dahilan ng markang naiwan sa aking kaliwang paa. Wala naman akong nakitang kung ano maliban na lamang sa isang upuan at aparador na nakatambak doon. Kung tayuan ng tao ang aparador na ito ay maaaring maabot nito ang bahagi kung saan ko naramdaman na may humawak sa akin. Ang tanong lang sa aking isipan ay sino ang gumawa noon sa akin. Upang masagot ang aking katanungan ay nilibot ko ang basement. Medyo malaki din kasi ito. Ayon sa may-ari ay normal lang daw ang mga bahay sa kanila na magkaroon ng basements. Lalo pa nga at madalas silang daanan ng mga hurricanes. Sa aking pagmamasid doon ay napansin ko na tila may natatakpan na kung ano ang aparador na aking nakita kanina. Dahan-dahan kong inusog ang aparador at doon ay nakita ko ang butas mula sa pader nito. Sinilip ko ito at parang sinadyang gawin ang butas dahil kasya ang tao dito. Doon pumasok sa aking isipan na baka ang gumawa ng butas na ito ang siyang may kagagawa ng mga ingay na aking naririnig dito sa basement.
Gayon din doon sa kinakatakutan kong misteryosong humawak sa aking paa. Medyo nakahinga naman ako ng maluwag dahil wala naman palang kakaiba sa bahay na yon. Mukhang dahil sa tagal na din na walang naninirahan sa bahay na ito ay may ibang taong nanuluyan dito. Agad akong tumawag sa aking amo upang ipagbigay alam ang aking natuklasan. Sinabi naman nila na tatawag sila ng kinakaukulan upang masawata ang sinumang illegal na tenant nila sa bahay na yon. Naghintay na lamang ako ng tawag sa aking mga amo kung ano ang balita sa kanilang ginawang pagtawag sa mga otoridad. Mga ilang oras din siguro akong naghintay nang may kumatok sa pintuan ng bahay na aking binabantayan. Pagbukas ko ng pintuan ay bumungad sa akin ang mga pulis. Pinaliwanag ko naman sa kanila ang aking natuklasan, ngunit sinabi ko sa kanila na wala doon ang taong iligal na nanunuluyan sa bahay na yon. Sinabi naman nila na hintayin nilang bumalik ang taong yon at magmamanman muna sa paligid. Nagpasalamat naman ako sa kanila bago muling bumalik sa aking mga ginagawa. Kahit papaano ay napanatag na ang aking kalooban dahil mawawala ng dahilan ng mga ingay sa basement na yon. Pinalitan ko na din ang ilaw doon upang hindi na mahirapan sa tuwing may biglaan akong kukunin dito kapag paggabi na. Kinagabihan ng araw na yon ay nahuli din ng mga pulis ang taong palihim na pumasok sa bahay na yon tuwing gabi. Nahuli nila sa akto ang isang mga nasa mid-40s na lalaki na akmang papasok sa butas na aking nadiskubre sa bahay na yon. Kaya naman agad nila itong hinuli. May sinasabi ito na nagkamali daw kami sa aming ginagawa. Hindi naman siya pinagpaliwanag pa ng mga pulis at sinakay na sa kanilang police car. Isang matalim na tingin lamang ang ibinigay nito sa akin. Hindi ko naman ito pinagtuunan ng pansin. Dahil nahuli na din naman siya at wala na itong magagawa pang anuman sa akin. Binalita ko din sa aking amo ang nangyari at sinabihan nila ako na muli silang bibisita doon upang tignan at ipagawa ang butas sa naturang basement. Nang gabing yon ay panatag ang aking kalooban na natulog dahil alam ko sa sarili ko na wala nang anuman o sino mang manggugulo sa akin. Nasa kasarapan na ako ng aking pagkakahimbing nang bigla na naman akong bulabugin ng kung anong ingay sa may basement. Tinignan ko ang oras at tulad noong nakaraan ay madaling araw na naman noon. Pumasok agad sa aking isipan na baka nakatakas yung taong pumupuslit sa bahay at bumabalik ito doon upang gantihan ako dahil isinumbong ko siya sa mga kinakaukulan. Bagaman at natatakot ako ay nanaig sa akin ang aking kagustuhan na mahuli ang taong yon. Kumuha ako ng maaring ipananggalang sa aking sarili at tahimik na binaybay ang daan patungo sa basement. Pagdating ko doon ay binuksan ko ang ilaw at medyo nag-adjust pa ang mata ko sa ilaw dahil nanggaling ako sa madilim na lugar. Nang makababa na ako dito ay inilibot ko ang aking paningin sa mga sulok-sulok na maaaring pagtaguan ng sinumang papasok sa lugar na yon. Tulad nung una ay naroroon pa din ang kakaibang amoy. Habang naglilibot ako ay nakarinig ako ng tila iyak ng isang bata. Nagtataka ko namang tinunton ang pinanggalingan ng ingay na yon. Sa isang sulok ng basement ay nakita ko doon ang isang batang babae. Nakasuot ito ng yellow na t-shirt at shorts. Nakayuko ito papadudot habang umiiyak sa tabi. Madumi din ang suot nitong damit. Nagtataka naman ako kung paanong may bata doon samantalang alanganing oras na at tila imposible para dito na mausog ang aparador na nakaharang sa butas sa pader. May pagtataka man sa aking isipan ay nanaig sa akin ang awa dito kung sakaling naligaw man ito sa lugar na yon. Agad ko siyang nilapitan at tinanong kung sino ito at paano ito nakapasok sa loob ng basement na yon. Parang hindi naman ako nito narinig kaya naman inulit ko ang aking tanong sabay tapik sa kanyang balikat. Nagulat ako nang pagtapik ko dito ay bigla itong sumigaw na akala mo ay sinasaktan. Napakasakit sa tenga ng kanyang ginawang pagsisigaw. Kaya naman hindi ko maiwasang mapatakip sa aking tenga. Nang tumigil na ito ay doon ko lamang siya muling tiningnan pero halos manghilakbot ako nang makitang nakatingin ito sa akin ngunit ang buong ulo lamang nito
ang nakabaling sa akin habang nakaliyad. Ang katawan niya ay nanatiling nakatalikod sa aking direksyon. Halos mabitawan ko ang hawak ko ng mga oras na yon. Para akong nasa isang horror movie at nakangiti lamang na nakatingin sa akin ang bata at maya-maya pa ay dahan-dahan itong inikot ang kanyang katawan. Rinig na rinig ko pa ang tunog ng tila mga nababaling buto sa kanyang katawan habang ginagawa niya ito. Ako naman ay pinilit na pakalmahin ang aking sarili dahil hindi ko na magalaw sa sobrang takot ang aking katawan. Sinusubukan kong igalaw ang aking mga paa ngunit bigo akong ihakbang ito. Ilang ulit ko pa itong sinubukan at nang sa wakas ay magawa kong igalaw ang mga ito ay mabilis akong tumakbo paakyat at palabas ng basement na yon. Hindi ko na po talaga siya nilingon pa dahil sa sobrang takot na baka mamaya ay kasunod ko lamang pala siya. Narinig ko kasi ang tawa nito na parang tuwang-tuwa sa aking reaksyon. Nang makita ko ang pilipit niyang ulo na nakaharap sa akin. Nang makalabas ako ay agad kong sinarado ang pintuan ng basement, Papa Dudut. Akala ko ay okay na ang lahat ngunit hindi pa man ako nakakaalis sa pintuan ay narinig ko ang 3 katok mula dito. Kasabay nito ay ang pagsasabi ng batang babae na help me, help me. Paulit-ulit po ito. At palakas ng palakas. Maging ang katok na ginagawa nito. Hindi ko na hinintay pa ang mga susunod niyang gagawin at mabilis akong nagtungo sa aking silid. Ramdam ko ang panginginig ng aking katawan sa sobrang takot na aking nararamdaman. Hindi na ako nagbalik sa tulog ng mga panahong yon sa pangambang baka maging sa aking silid ay sundan ako ng batang babae na ito. Nang mag-umaga na ay agad akong tumawag sa aking mga amo. Natataranta ko pang ikinuwento sa kanila ang aking nasaksihan. Nagtataka naman ang mga ito na nagtanong kung ano daw ba ang pinagsasasabi ko at para akong nababaliw na. Kahit bago pa lamang ako sa aking trabaho ay sinabihan ko talaga sila na hindi ko na kayang manatili doon at humanap na lamang sila ng panibagong magbabantay sa kanilang bahay. Habang kausap ko sila ay narinig ko na may bigla silang bisita sa bahay na dumating at kinakausap ng amo kong lalaki ang mga ito. Ilang saglit pa ay sinabihan ako ng mga ito na maghintay sa bahay na yon at pupuntahan nila ako para kausapin. Habang hinihintay ko sila ay nililigpit ko na ang aking mga gamit. Hindi ko na kaya pang magstay doon matapos ng aking naranasan. Kaya naman po kahit alam kong posible nila akong makasuhan dahil sa pag-atras ko sa aking kontrata ay wala na po akong pakialam. Hindi ko isusugal ang aking sarili para lamang sa pera na maaari kong kitain dito. Tahimik akong nagliligpit ng aking mga gamit at patapos na rin nang marinig ko na bumukas ang pinto ng aking kwarto. Agad naman ako lumingon doon sa pag-aakalang ang mga amo ko ang siyang nagbukas dito. Ngunit paglingon ko ay wala namang kahit na anong tao na naroon. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at sinilip ang hallway. Doon ko napansin na nakabukas ang pintuan ng basement. Muling bumalik ang takot na nararamdaman ko nang makita ko ito. Hindi ko magawang alisin ang aking tingin sa pintuang yon dahil pakiramdam ko ay may mangyayaring kakaiba kapag binaling ko sa iba ang aking paningin. Nanatili lamang ako nakatitig dito nang walang ano-ano ay sumilip sa pintuan nito ang ulo ng batang babae. Tila mapupunit na ang mga labi nito sa kanyang pagkakangiti, Papa Dudut. Parehas kaming nakasilip sa may pintuan at tila nagpapakiramdaman kung sino ang unang gagalaw. Nasa ganun kaming posisyon nang marinig ko ang pagbukas ng main door. Mabilis na nagtagong muli ang batang babae na yon kasabay ng pagsasara niya ng pintuan ng basement. Nang lingunin ko kung sino ang pumasok doon ay bumungad sa akin ang aking mga amo. Imbis na galit na muka ay nag-aalala ang mga ito na sinipat ako. Nagtataka man ako sa kanilang ikinikilos ay nagpasalamat ako sa bigla nilang pagdating dahil hindi ko alam kung anong maaring mangyari kung natagalan pa sila. Pinaupo muna nila ako sa sala at nagkatinginan pa ang dalawa bago nagsalita ang amo kong babae. Humingi ito ng pasensya kung nasigawan daw niya ako habang magkausap kami sa telepono. Sinabi ko naman na ayos lang yon.
Pero madiin ko ding sinabi na hindi na magbabago pa ang aking isipan na umalis sa bahay na yon. Doon na nagsalita ang kanyang asawa na naiintindihan naman daw nila at willing silang bigyan ako ng panibagong trabaho. Nagtataka naman akong napatingin sa kanila at mukhang naiintindihan naman nila ang nais kong itanong. Kaya naman nagsimula silang magkwento. Napag-alaman nila mula sa mga pulis na humuli sa homeless na trespasser sa bahay na ang nahuli nilang individual ay matagal na palang pinaghahanap ng batas sa ibang estado ng kanilang bansa. Ito daw ay yung mga kausap nila kanina habang magkausap kami sa telepono. Ayon sa kanila ay nadiskubre na mga kinakaukulan na ang kanilang nahuli ay may kaso palang kidnapping. May isang bata daw itong kinidnap noon at mukhang ang bahay na kanilang nabili ang siyang ginamit nitong taguan ng batang kanyang dinukot. Hanggang ngayon daw ay nawawala pa din ang bata at hindi matagpuan. Matagal na daw nagtatago sa batas ang taong yon. Kaya naman hindi malaman ng mga pulis kung saan niya dinala ang bata hanggang sa madiskubre nga nila ito sa bahay na aking tinutuluyan. Kamag-anak daw ng lalaking nahuli ang nagbenta ng bahay na ito. Marahil nang marinig ng lalaki na may ibang nakabili sa kanyang dating bahay ay bumalik ito doon at may hinahanap na kung ano, kaya naghinala ang mga otoridad na maaaring may kinalaman ng bahay na ito sa pagkawala ng batang babaeng kanilang hinahanap. Papunta na rin daw ang mga pulis sa bahay na yon upang maghanap ng kung anumang ebidensya na kanilang makikita. Nauna lamang daw sila doon upang sunduin at hindi na rin daw ako maipit sa investigasyon na kanilang gagawin. Dahil naisaayos ko naman na din ang aking mga gamit ay agad naming kinuha ang mga ito. Palabas na kami noon ng bahay nang magsipagdatingan ng mga pulis. Kasama ng mga ito ang lalaking nahuli nila noong nakaraang gabi. Nakatingin lamang ito at nakamasid sa amin. Nilapitan at kinausap ng mga pulis ang aking mga amo. May pinakita itong papel sa kanila. Tinawag naman ako ng aking amo at tinanong kung noong habang nasa bahay ako ay may napansin akong kawangis ng nasa missing poster na yon o kahit na anong bagay na maaaring may kinalaman dito. Tinignan ko naman ang kanilang ipinakita na litrato. Halos manlaki ang aking mata nang mamukhaan kong ang bata na nakita ko ang nasa larawan. Doon ko tahimik na kinausap ang aking amo at sinabi sa mga ito na ang batang naikwento ko sa kanila noong tumawag ako kaninang umaga sa kanila ay ang nasa larawan. Napasa po naman ang kanyang kamay sa bibig ang aking among babae. Muli siyang lumapit sa pulis at sinabi lamang nito na may napansin daw akong kakaiba sa basement habang inaayos ito, kabilang na ang kakaibang amoy. Nagpasalamat naman ang mga pulis sa amin at narinig ko pa na inutusan ng aming nakausap ang kanyang mga kasama na halughugin ang basement. Kami naman ay umalis na doon at hindi ko na muli pang nilingon ang bahay na yon dahil na din sa mga nangyari dito. Kinuha naman ako bilang boy ng aking mga amo sa kanilang bahay hanggang sa matapos ang aking kontrata sa kanila. Ilang araw matapos ang pag-alis namin sa bahay na ito ay nabalitaan naming nakita na ang katawan ng batang babae na nagpakita sa akin. Nakatago ang bangkay nito sa aparador na siyang nakaharang sa may butas sa pader ng basement. Dahil nga sa wala namang katabing bahay ang naturang tirahan na yon, ay walang sino man ang nakapansin na may naaagnas na palang bangkay dito. Tanging buto na lamang ang naiwan na siyang balak sanang itago ng sospek, ngunit nagkataon namang nahuli siya. Doon ko napagtanto na marahil kaya nagpapakita ang batang yon sa akin ay upang humingi ng tulong upang mahanap ang kanyang matagal nang nakatagong katawan sa loob ng ilang taon. Ang huling balita namin ay nakulong na ang gumawa ng karumal-dumal na krimen at nahatulan ng nararapat na parusa. Matapos naman ng aking kontrata sa aking mga amo ay hindi na ako bumalik pa ng Amerika. Nagpasya na akong makipagsapalaran na lamang dito sa Middle East. Bagaman at matagal na nangyari ang naturang insidente, sa aking buhay ay tila sariwa pa din. Sa aking alaala kahit pa nga pinipilit ko na itong ibaon sa limot. Hindi ko akalain na ang simpleng kagustuhan kong makapaghanap buhay ay siyang magiging daan
upang maranasan ko ang mga kakaiba at nakakatakot na mga pangyayaring yon sa aking buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong oras at naway mapili po ninyo ang aking liham. Lubos na gumagalang, Don Don. May mga pagkakataon talaga na ang panahon ang siyang makapagsasabi ng mga bagay na matagal nang naghahanap ng kasagutan. Ang akala natin ay simpleng pagpaparamdam o pananakot ay maaari palang may malalim na pinaghuhugutan at dahilan. At tulad ng mga nakalipas na pangyayari, ang alaala na naiwan sa isang lugar ang siyang posibleng makapagsabi. Sa mga pangyayari na tanging ang mga taong nasa lugar lamang na yon ang nakakaalam. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Ka-Istorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.